Dami ko ng ID. Ito rin. So yung mga ID na to guys, no, patok na patok to kasi nga magbabalik eskwela na naman ng mga estudyante. So May na ngayon, di ba? June na next month. So kung magkano ba guys yung puhunan at tutubuin mo sa bawat isang ID na to na may lanyard, no? So ito guys yung computation ko, ipa-flash ko sa screen. So may dalawa kasing paraan para gumawa ng ID, yung isa sublimation, yung isa is pigment, no? So for now, tuturo ko sa inyo guys kung paano yung sublimation. Para kung sublimation printer lang ang meron ka dyan, pwedeng ka pa rin gumawa ng ID. Meron rin na itong pigment guys, so tuturo ko to next time. So meron na akong mga ginawa dito ng mga templates using Canva. So libre lang naman to, basta nag-avail ka sa akin ng package. So kung di ka naman sa akin nag-avail guys ng package, so meron kaming ino-offer na mga Canva templates. So 199 pesos lang yon. Mada-download mo na guys yung mga dati naming ginawa na Canva, tapos yung mga bago naming ginawa guys, makukuha mo na lang yun for free. So kung gusto mo guys i-avail yan, yung mga Canva templates namin, so mag-PM ka lang sa aming page, sa Printing Shop. At sabihin mo nga lang guys na napanood mo tong video na to, no, para ibigay nga sa yun guys ng 199 pesos lang. So yung mga dati na naming ginawa, ibibigay ko na rin sa yun for free na lang. Basta guys, nag-avail ka sa amin ng package, or nag-avail ka sa amin guys ng Canva na templates. Yan. So ito, ang dami na naman nito. So nasa Canva to guys, so kaya lahat ng files dito guys is editable. So pwede mo tong gamitin guys as company ID or pwede mo tong gamitin as school ID, no. So subukan natin, halimbawa itong nasa unahan na to, no. So double click ko lang siya. Yan, so nakita niyo yan ulit, itong picture na yan, yung meron siyang cartoons na heels and syempre meron siyang ulap. So pag ganyan guys nakita nyo, ibig sabihin yan, blanco yan. So pwede ka mag-drag dyan guys ng picture. So example, itong picture na to, idadrag ko siya dito. So ganyan guys yung magiging itsura niya. So pwede mo pa rin niyang bagu-baguhin. Yan, pwede mo siyang ibaba pa ng konti. May nakalagay dito na logo. Yan, so pwede mo rin palitan yan. For example, itong New Era University, no, kung saan ako nag-aral. Yan, so ilagay ko lang siya dyan. Lahat ng mga templates dito is na-edit. So ipakita ko lang ulit sa inyo guys yung mga nagawa natin dito. So nakita nyo dito na nabago siya. Pero yung link na makukuha nyo guys ay hindi nyo to may edit. So kailangan nyo guys gumawa ng sarili nyong file para makapag-edit kayo. So gawin natin guys, syempre ida-download na natin yung mga kailangan natin. So click lang natin tong share, click lang natin tong download. So pag nag-click natin guys yung download, no, so click lang natin tong custom. Tapos piliin lang natin guys yung mga gusto nating piliin dito. So halimbawa pipiliin ko itong 2 saka 3, basta may mga mukha ko, pipiliin ko siya. So itong 23 saka 24, itong 52 saka 53, tapos yung 109, no. So bakit dalawa-dalawa pinipili natin, no? Kasi nga dito ulit tayo, dito sa malaki. So ito yung front, ito naman guys yung back. So yan guys, so yun na yung mga napili ko. So i-click ko lang tong download. Yan, so pag na-download na natin siya guys, syempre i-browse lang natin kung saan siya napunta. So ang size nga pala guys yung template natin is 3.375 by 2.125. So gagawin natin dito guys, so right click lang natin, then click lang natin tong extract all. So dito na lang natin siya. So extracted files when complete. So click lang natin tong extract. Yan. So kapag na-extract mo na guys, no, so ito na yung mga files natin. Yan, lakihan ko lang siya. Then ang next natin na gagawin, syempre mag-open tayo ng MS Word. Gagawin natin siya guys A4, no. So punta ka lang ng layout, click mo lang tong size, then syempre piliin mo lang A4. Tapos kapag nagawa mo ng A4 guys, yung margins natin, so gawin natin siyang narrow. Yan, para mas maliit yung mga border niya. Tapos punta lang tayo ulit dito, tapos lahat to guys ay highlight natin, tapos i-drag lang natin siya dito. Yan, so ang ginawa ko guys, yung mga front nandito. Yan, ito. Tapos yung mga back naman guys, nandito siya. So okay na yung ganyan guys, kasi may mga pasobra naman yan. So mamaya guys, papakita ko sa inyo, no, ba't sinabi ko na okay na yan, hindi na kailangan na ayusin yan. So ang gagawin natin ngayon guys, syempre mag-add tayo dito ng brightness, no, kasi again nga guys, kapag sublimation printing, hindi pwede na as is mo lang siya ipiprint. Dapat meron siyang brightness, kasi pag di mo siya guys ilagyan ng brightness, magmumukha siyang silhouette o masyado siyang madilim. So isa-isayin natin to guys, no? So click ko lang to, so double click ko lang to guys, then correction natin, then picture correction options, tapos sa brightness natin lagay natin dito plus 10. So ang gagawin natin dito guys, so para mapabilis tayo, no, na hindi natin isa-isahin na double click yan, no. So i-click mo lang guys yung picture na gusto mo, tapos press mo lang yung F4 sa keyboard mo. F4 lang, hindi kasama yung Alt. F4. Yan. Ito rin, F4 natin yan. Mapapansin nyo na nagba-brightness siya. Yan, F4, F4, F4. Yan. So kapag ka na F4 mo na sila lahat, so pwede na tayo mag-print ngayon. So siguro may magtataka, sir, pwede mo namang gawin yan sa print lang, na itaas mo na lang yung brightness, Kasi nga guys, ang gagawin natin dito ay, syempre, pipiliin ko lang yung printer ko, Epson na L121, printer properties tayo. Tapos sa more option, so pipiliin ko dito guys ay, syempre, Epson Premium Matte. Tapos yung quality niya guys is naka-high. Tapos sa more options tayo, dito sa color correction, custom natin siya. Then advance natin.
So, ang pipiliin ko dito guys is ICM. So, yung ICM na yan guys, matagal ko nang tinuturo sa inyo yan. Kaya kung hindi mo pa alam yan, mas maganda guys, balikan mo na lang sa channel ko yung mga tutorial about sa ICM. So, ginagamit again guys ang ICM para magkamukha guys yung printout mo sa nakikita mo sa monitor. Okay? Kapag kasi pinili mo yung ICM, walang option dito ng brightness. So, nakikita lang guys yung brightness kapag ka pinili mo is yung color controls. Yan o, pwede mong palitan yung brightness dito. Pero kapag ka ICM guys ang pinili natin, walang option ng brightness. Kaya isa-isa natin siya guys na nilagyan ng brightness. No? So, click ko lang tong okay. And syempre guys, kasi nga sublimation to, so wag na wag niyong kakalimutan, nalagyan ng check itong mirror image, tapos okay natin, then pwede na natin siyang i-print. So sa mga nagtatanong ulit, anong printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sublimation printing? No, syempre, itong Epson na L121 na meron siyang sublimation ink. Tapos, ginagamitan ko siya nito, itong printer bridge. Yan, para pag lumabas yung papel, kasi katulad nga nito, maigse yung mga mesa natin. So pag lumabas yung papel niya, ay may sasalo sa kanya. Dahilan rin yan guys, no, para hindi mag-rainbow yung printout natin. So nagbebenta kami yan guys, yung printer na yan para sublimation. Nagbebenta rin kami guys ng sublimation na business package. So kung gusto mo guys mag-avail niya, no, so i-PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So introduce ko sa inyo guys yung iba pa natin mga gagamitin dito, no, kasi nga sublimation to. Syempre kailangan natin itong heat press. Papainitan natin to kasi ang gagamitin natin dito ay hindi siya PVC or PET. Ang gagamitin natin dito ay itong mga metal sheet na pang ID. Yan, sobrang nipis niyan pero metal yan. Itong thermal tape, syempre butcher paper na madalas na natin ginagamit sa ating sublimation printing. So kailangan rin natin guys ng heat press na pinapainit ko na ngayon. No? So ang settings natin is 190. Tapos ang timer natin is 60. Yan, so nakaset na siya. Tapos meron tayo dito guys na ID holder na vertical o patayo. Then, syempre, meron rin tayo ditong ID holder na horizontal o pahalang. So, again guys, ito yung harapan natin. Then, ito naman yung likuran natin. No? So, ang gagawin natin, para maging pantay yung ating paglalagay dun sa ID ng back to back. So, i-cut muna natin tong mga to. Yung sa likod lang naman, yung sa harapan, kahit di mo na i-cut. Yan, so ngayon nakat na natin, syempre ito yung front natin, tapos ito yung mga ilalagay natin. Yan, so ipatong lang natin dito. Make sure lang guys na may sobra siya para nasa loob pa rin guys yung print natin. Then syempre yung likod niya ito, kasi green, so ito rin siya. So ilalagay natin siya dito. Tapos huwag nyo kakalimutan yung thermal tape. Tapos syempre gawin rin natin siya sa iba. So ito guys, na-reach na natin yung temperature na kailangan natin. Syempre kailangan rin natin ng butcher paper. So ito guys yung ginawa natin. No? So dinikit ko na yung sublimation na ID dito sa ating printout. Syempre palaman ko lang siya dito sa butcher paper. So again, ginagamit ang butcher paper para hindi maghawa-hawa yung mga ink. Yan, so ilagay lang natin siya dito. Then, syempre, i-press lang natin siya for 60 seconds. Again, 119 temperature natin, 60 seconds. Tapos, medium lang yung ating press. Okay, yun. So, na-press na natin siya. Maya-maya nyo na siya guys hawakan kasi sobrang init yan. Kasi nga, lata yan o metal yan. So, hintayin muna natin siya lumamig. Tapos, tingnan natin yung final result. A few moments later. So, ito na siya guys. So, lumamig na siya. So, check nga natin yung mga gawa natin. Okay, are you ready? Okay, so unahin na natin tong yellow. So ito yung front, then syempre ito yung back. So ito naman yung red, so ito yung front, then syempre ito naman yung back. Then ito naman yung blue, front, and syempre ito yung back. Then ito rin, front, and syempre yung back. Then meron rin tayong yellow. Ito yung front, ito yung back. Ito rin, front, and syempre yung back. Then ito naman yung green. Yan, so ito yung front and syempre ito naman yung back. So syempre ang next na gagawin natin, kuha tayo nito, itong ID holder. Yan, so i-open lang natin siya. Tapos syempre suksok lang natin yung isang ID. For example ito, so ilagay ko siya dito. Yan, so meron na tayong ID. So ito guys, kailangan nyo rin to, itong transparent na ID holder. Kasi yung kanina nga na pinakita natin na hindi transparent yung likod niya, no? So ito, transparent to, no? So ilagay lang natin siya dito. Yan, shoot na siya, no? Kaso ang problema dito ay nahuhulog siya. Pero pag nilagyan natin dito guys ng lanyard, yun yung magsisilbing lock niya. So speaking of lanyard, para mas maganda-ganda yung vlog natin na to, no? So tuturuan ko rin kayo guys, no, kung paano ba gumawa ng lanyard para sa mga ID. Guys, kung ayaw mo na mahirapan sa mga templates sa yung printing business, inaanyayahan kita na mag-join sa Creative Fabrica. At maganda pa niyan guys, meron silang free trial. Kasi nag-offer sila ng millions of files, fonts, and templates. At maganda pa niyan guys, magagamit mo yan sa negosyo mo nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. So kung gusto mo guys ma-avail yung free trial,
check mo lang yung description section ng video na to. So sa ating lanyard naman guys, syempre meron na rin ako mga nagawa na mga templates na yan. So ito siya guys, so ginawa ko lang rin to through Canva. So again, kung nag-avail ka sa amin ng printing business package, no, so ibibigay ko sa ito for free. Yung mga templates, pati yung kanina mga ID templates natin, ibibigay ko sa iyo for free. Or kung hindi ka naman nag-avail sa amin ng package, pwede ka mag-avail ng Canva templates. So 199 pesos lang yun kung dati ka na nag-avail, ibibigay ko pa rin to sa iyo for free. So again guys, lahat ng templates dito is pwede nyo i-edit, no? So kung ano yung mga design na ginagamit nyo dito sa ID, so pwede nyo rin guys siyang gamitin dito, no? So katulad nito guys, itong design na to, no? So pakita ko lang sa inyo, yan, no? Malaki yan, no? So pwede nyo siyang i-rotate o ilipat-lipat kung anong design yung gusto nyo, no? Usually naman kapag ganitong mga lanyard, ang design naman nito ay abstract lang eh. So itong parang pink na to, o yan, di ba? So gusto nyo ganito yung kulay, yan, so i-drag nyo lang siya dyan, yan, ganyan yung kulay niya. So ito yung mga napili ko. So sinave ko to guys as PDF kasi mahaba to, yan kasi nga lanyard to, no? So mahaba yan. So gagawin natin dito, syempre ipiprint na natin siya, no? So click lang natin tong print. Tapos syempre ang pipiliin ko is yung sublimation printer ko, which is itong Epson L110 na printer, pero L121 yan. So click mo lang yung properties, tas document size tayo guys, user defined. So ilagay mo lang dito guys yung size ng papel. So ang size niya guys is 8.27 kasi yun yung width ng A4. Then ang paper height ko naman is 40. So 40 inches to guys, mahaba talaga to. So click lang natin yung okay. Tapos sa paper type guys, gamitin natin Epson Matte. Yung quality natin guys, syempre set natin sa high. Tapos punta tayo sa more options guys. Then dito sa color correction, naka-automatic kasi yan eh. So ilagay nyo guys sa custom. Tapos advance nyo lang. Tapos piliin nyo lang to, itong ICM. So bakit ICM ulit? Kasi para makuha natin yung color ng nasa monitor sa printout natin. So kung di mo pa napapanood yung vlog ko about sa ICM, so mas maganda hanapin mo lang sa channel ko. Kasi sobrang importante niyan para maging magkamukha guys yung color ng printout nyo dun sa monitor nyo. So click mo lang tong okay. Tapos punta ka lang guys ng more options ulit, no? So kailangan guys naka-check tong mirror image. Tapos okay mo lang to. So naka-fit yan guys. So ito guys yung gawin mo i-select. Itong actual size. Tapos click mo na guys yung print. So guys, ipiprint na natin yung para sa lanyard, no? So sa mga nagtatanong ulit kung anong printer ang ginagamit natin dito. So syempre Epson na L121 yan na may kasamang sublimation ink. Tapos ang papel na ginagamit natin ay yung mahabang papel. Ayun, naka-rolly yan eh. So puputol-putulin mo lang yan tapos isusubo mo dito. So ito guys is 40 inches, no? So almost 4 feet yung sinusubo natin ng papel dito sa Epson na L121. Pero kayang-kaya niya yan guys, no? So sa mga gusto ulit mag-avail ng printer na to or syempre mag-avail ng printing business package, no? So i-PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys, parood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So guys, ito na-print na natin, no? So pero ang na-print lang talaga natin na haba ng lanyard na to, 37 inches. So yung kasi guys, ang standard na mga lanyard, no? Syempre bukod sa printout natin, ito pa yung mga kailangan natin. Siyempre, unang-una, kailangan natin itong sublimation na ribbon para sa lanyard. Yan, so mamaya puputulin natin to. Ito, kailangan rin natin ito. Yung ginamit natin na nakaraan, yung panghinang para ipambutas natin. Yung hot wire na ginagamit natin sa pangkat ng mga tela para hindi siya maghimulmul. Then, again, ito, kailangan natin ng thermal tape para sa sublimation heat press natin, then syempre butcher paper ulit. Tapos ito guys, yung kailangan natin, no? So pag binutasan natin mamaya, ilalak natin siya nito, tapos ito mga pansabit na to, kailangan rin natin ito. So una natin gagawin, syempre ito muna tayo dito sa ribbon, ikakat muna natin siya. So kailangan natin dito guys ng 37 inches. So syempre unahin natin to, itong ating hot wire, kasi kailangan natin to pamputol. So pakita ko sa inyo guys, no, ba't kailangan natin ng hot wire. Syempre pag ginupit mo kasi to, yan, ng gunting lang. Ang mangyari dyan guys ay may mga himulmul siya. Yan o, katulad niya, no, himulmul. Pag ginamitan kasi natin to ng hot wire, wala yung himulmul. So yung hot wire natin, nandito siya. Siyempre, puputulin natin to. Naalala niyo yung ganito, nilalighter, no? So para siyang ganon, yan. Kaya makikita niyo, wala siyang himulmul. So sukat lang tayo ng 37 inches. So syempre, putulin lang natin siya. Damihan lang natin yung mga ribbon natin. So guys, bago natin i-press, syempre mga ribbon, no? So i-pre-press muna natin. So ang pre-press yan guys is 5 seconds lang. So ginagawa natin to, syempre para mawala yung lukot at mawala yung mga moisture dun sa mga tela natin. Yan, so 5 seconds. Yeah. Yan, so pa na-pre-press na natin guys, so pwede na natin tong isublimate. So guys, ito yung printout natin. Tapos ito yung ribbon natin. Syempre, ang gagawin natin dyan ay ilalagay lang natin siya dito. So again, dapat may sobra para mas maganda guys yung printout natin o yung pag-transfer ng sublimation ink doon sa ating ribbon. Kasi pag wala yung sobra, baka may mga puti-puti yan. Yan, okay. So nalatag na natin
pero yung ribbon kasi natin ay back to back yan, ay pareho siyang puti o pareho siyang pwedeng i-sublimate, no? So kung ayaw mo na yung kabila ay puti, so meron nito guys, yung front niya is white, tapos yung back niya naman guys is black, pero hindi mo pwedeng i-sublimate yun. Syempre para hindi siya gumalaw, lagyan natin siya ng tape. So hindi basta-basta to tape guys, thermal tape yung tawag dito, kasi ito yung tape na hindi naluluto. So dahil nga sobrang haba nito, so dapat secure na secure to. And huwag kayong magtitipid ng tape, kasi pag gumalaw to, mas lalo kayong mapapagastos. So dito naman tayo guys sa ating heat press. So ang settings natin dito, 200 yung temperature, then yung kanyang timer is 60. So guys, yan, na-reach na natin yung temperature natin na 200. So ang gagawin natin dito ay syempre ipipress na natin siya. Pero hindi to kasya dito. Kaya ang mangyari dito ay isa, dalawa, tatlong press to. So sa package kasi namin guys, ito yung kasama, 6-in-1, kasi pwede ka dito mag-press nga ng damit, itong lanyard, ng baso, ng mugs, ng tumbler, and syempre ng cup. So kung gusto mo ng press talaga para dito, no, so meron talagang separate press. O meron talagang heat press para sa mga lanyard. Mahaba yon, para isang salangan lang talaga to. Pero for now, ito lang muna yung magagamit natin, kaya gawin natin 3 press na lang siya. Tapos guys, wag na wag niyong kakalimutan tong butcher paper. O, so syempre isa sa ilalim, then isa rin sa ibabaw. Yan, so i-press na natin siya. Okay, so naka-isang press na tayo guys. Then, so ito yung pangalawang press natin. So ito na yung third press natin. So ito na yung mga nagawa natin. Yan, the printing shock. The printing shock. Printing shock. Yan, the printing shock. Then ito, orange. Yan, so ang gagawin natin dito, syempre, lalagyan na natin siya ng sabit. So ang gagawin natin yan, ganyan na. So paikot siya na ganyan, tapos itutupi mo siya dyan, tapos itong kabila ay papatong mo siya dito. Then ang next na gagawin natin dito, syempre gagamit tayo nito, itong panghinang. So butasin lang natin siya. Yan. Syempre kuha lang tayo nito, itong pang-lock natin. Then ito rin. Yan, ito yung para mag-lock siya ng harap-likod. Okay, yan. So nalock na natin siya. So guys, meron tayong ginawang ID. Syempre meron rin tayong ginawang lanyard. So bukod dun guys, meron pa tayong isang paraan ng paglalagay ng lanyard, no? So gumagamit naman tayo ng ganito. Ano nga ba tawag dito? Nakalimutan ko eh. Yan, basta ito ginagamit natin to. So isusuksok lang natin siya dito sa pinakatuktok niya. Tapos ganun ulit itutupi natin. Tapos saka natin siya ilalagay dito. Butasin natin. So pag nabutas mo na, syempre ilagay natin yung lock. Then ilagay rin natin yung lock sa likod. So kailangan mo rin guys ng isa pang ganito, yung mas maliit naman. Ito naman is 6 inches to. So ilalagay mo siya dito sa ilalim naman. Then ito kailangan mo nito. Dapat flat yung tuktok. So isushoot mo rin siya dito. Tapos ganun. Tapos dito. Ito butasin rin natin. So pag nabutas mo na siya, syempre suksok rin natin to. Lagyan rin natin sa likod. Ito guys, nahihiwalay ito. O, di ba? Ganda. Tapos pwede mo ulit siyang ibalik. So ganito guys yung magiging result natin. ID, then ito yung dugtungan na maliit, then ito naman yung mahaba na lanyard na sinasabit sa liit. Di ba? Very nice. So guys, bago ipakita sa inyo lahat ng nagawa natin, so inform ko muna kayo guys, lalo na kung may printing business kayo, na ang ID ang isa sa pinakamagandang inegosyo sa printing business. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nakuha ka ng school, ng asosasyon o ng kumpanya, ay lahat yan guys kailangan ng ID. Siyempre, ang membro niyan, hindi lang isa. Marami yan. Tapos guys, kapag ginawan mo nga sila ng ID, ang maganda niyan, yearly yan, nire-renew. Diba kasi ang ID nag-expired siya. So yung grade 1 ngayon, next year grade 2 na. Tapos next year grade 3 na. So ibig sabihin niya, magpapagawa ulit sila ng ID. So pag nagpagawa ulit sila guys ng ID, syempre tiba-tiba ka na naman nun. At ang maganda pa niyan guys, ay kung marunong ka na nga rin gumawa nung lace. Diba? Siyempre, ang ID, kailangan niya ng lace. So, bakit hindi ka na rin magbenta ng lace na katulad nga ng ganito? So, doble-doble yung income mo. So, sabihin ko lang sa inyo guys, siyempre, itong mga metal sheet na to para sa ID ay hindi kami nagbibenta niyan. Pero ang presyo lang yan is 349 pesos lang for 100 pieces na. So, ang mura niya lang, diba? Pero guys, ang problema nga lang talaga sa metal sheet na katulad nga ng ganito ay manipis siya, no? Hindi ka mukha guys ng PVC na makapal siya. Okay, pero usually naman talaga ang ID nilalagay lang naman talaga sa mga holder. So, ito naman guys, 55 yard na to, 165 pesos lang to. So, sa 37 inches na ganito guys, ang magagawa mo is 53 na piraso na guys ng lanyard. So, nakita nyo guys na sobrang mura lang ng puhunan ng isang ID, no? So, ito pakita ko lang sa inyo guys yung mga gawa natin. Syempre, ito yung unang ID. Then, ito, yung nakita natin kanina na meron siyang putulan. O, di ba? Stig. Yan. So, isabit ko rin siya dito sa leg ko. Okay. Then, ito rin. Dami ko ng ID. Ito rin.
So yung mga ID na to guys, no, patok na patok to kasi nga magbabalik eskwela na naman ng mga estudyante. So May na ngayon, di ba? June na next month. So kung magkano ba guys yung puhunan at tutubuin mo sa bawat isang ID na to na may lanyard, no? So ito guys yung computation ko, ipa-flash ko sa screen. Sublimation business package guys, no, bukod sa ID na yan, pwede mo rin gawin yung mga nandito. Yan, pwede kang gumawa ng baso, itong tumbler na to, syempre itong plato. Yung mga damit na katulad nito, yan, pwede mo rin yan gawin. So gusto mo guys magsimula ulit ng yung printing business or sublimation printing business, so i-PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So syempre kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye! Shhh! The Printing Shack, ayos na sulit pa. The Printing Shack.